Site Locator. So, I'm back sa mundo ng real estate at ng pagbablog. So, madami po yung nakamiss sa akin. Ang dami nagme-message kung kailan daw ba ulit ako e-ere. Wag po kayong mag-alala. Mag-e-ere na po ulit ako. Magbablog na po ulit si Jeya. Kung nakapansin niyo po, yung mga kapatid ko po ang hinayaan ko mag-fill that time. Dahil po ang Jeya ay nag-focus po muna para i-ayos po yung mga minamanage ko na form. At the same time, yung mga dinidevelop ko po. At nakapokus din po ako sa pag-aayos po ng documents. At the same time din po, nag-ayos din po ako ng mga sarili kong negosyo. At syempre, nagpakananay muna si Jeya. Ngayon, makikita nyo po, nandito po yung mga documents. So, mag-update lang po ako sa 100% na transaction ko po o yung mga nakabili po sa akin. Ay almost 97% po na yung na-transferred ko at 3% na lang po yung naka-pending ko na ma-transfer. O, alam po yun ng mga kliyente ko kung sino po sila at alam po nila kung ano po yung status nun, bakit hindi pa po siya naka-transfer. So, meron din po ako dito na natanggap na kliyente na nakabili sa ibang agent, tapos po sa akin po pinatransact. Dahil nga po ang Jeya Real Estate ay meron pong titling services. So, based on my experience, dun po sa mga nag-message po sa akin na nakakabili po sa ibang agent, tapos magpapatransfer po sa akin, although meron naman po akong titling services, pasensya na po kayo kasi hindi ko po matatanggap na. Kasi po, dito po sa nakaranasan ko, dalawa po yung kliyente ko. Dahil po nagtitiwala sila sa akin at sa aking team na matulungan sila at maayos po. Nagampanan po naman namin yung aming mga tungkulin. Subalit nagkakaroon po ng pending. Dahil po yung kanila pong mga binilhan ay hindi na po nakikipag-cooperate. Then, yun pong mga ahente na nagkaroon po na ng commission after ng sales, ayun na, naglaho na din. So, ito po yung mga iniiwasan namin. Dahil po, kawawa po yung buyer. Naglabas na po sila ng pera. At the same time, pinakita naman po namin yung mga kailangan. Then, sabi nga po, magpo-provide daw naman po ng document. So, may mga lacking document kasi nagpapakwenta na kami. So, nakikita namin mga lacking document na hinihingi pa. Hindi po agad na po provide. Then, minsan, pinipending pa. So, tumatagal yung papel. Imbis na natatransfer ko na po. Kaya po, dun po sa mga nakakabili sa ibang agent, be wise. Mag-double check po muna kayo, lalo na po pagmanahan. Madali pong bumili, madali pong maglabas ng pera. Pero mahirap po ang i-transfer sa inyo, sa inyong pangalan, yung nabili yung property. Sino nga ba naman ang ayaw ng sales? Lahat naman kami gusto ng sales. Diba? Benta-benta lang eh. Pero based on my experience, yun nga po yung iniwasan ko eh. Kasi sa dami ko pong na-experience ng benta-benta lang, andyan po yung troubleshoot. Nakakawa po yung buyer. Saan mo naman nakagilapin nga, di ba, yung mga ahenteng nakausap mo lang. Kaya ngayon, yung mga nagpapatulong po sa akin, gustuhin ko man po, yun nga po. Advice na rin po ng lawyer ko yun. So, may good news naman po ako. Dahil doon naman po sa mga nagpapatransact na yun, malapit-lapit ko naman na po sa awa ng Diyos, ang panunugsog ko na lang po doon sa mga seller. Kasi po talagang manahan, mahirap po yun. So, salamat din po sa tulong ng aking lawyer na si Atty. Durante at ng aking advisor na si Ma'am A.M. Durante, kung saan sila po yung kaakibat ko para maayos po at masugsog yung mga nasa dokumento para po na matransfer po namin ito ng ayos. So, doon sa mga nakapending naman po, update naman po ako sa kliyente ko. Kaya sa uulitin, sir, ma'am, huwag basta bili-bili lang, ha? Kung sa akin yung nabili, at least alam natin kung saan galing talaga. Kaya doon po sa bumibili ng mura, be aware. Mag-double check po muna kayo kasi minsan mapapamura ka. Kasi ang malaki na yung mga gagastos mo pag transfer. Niwala ka. At doon naman po sa lahat ng nakabili sa akin, good news naman kasi halos po na-transfer ko na po yung mga nakabili. Sa 100%, 97% naman po na yung na-transfer ko. Pero naman po ako 3% na pending. Alam po yan ng kliyente ko kung sino po sila. Dahil po may mga iba-ibang scenario doon po sa documents.
nag-update naman po ako sa kanila kung paano ko po yun inaayos. Kaya po, chill-chill lang, huwag po kayo mag-alala, basta na kay Jeya, maayos ko po yan. Meron din po akong isang napaka-sakit sa ulo na isang pending document din na kailangan po talaga is makipag-cooperate yung mga ears. Talagang pagmanahan, may himatay na si Jeya. Char! So makikita nyo po, ito naman po yung mga proof. Yan. Yabang ni Jeya. Ito po lang yung mga proof na talagang marami na ako na-transfer. Ito po yung mga last sales namin na nabenta ko na. Na-transfer ko na rin po. So, ito po, makikita nyo. Nakaraang taon, nakikita nyo po, kulay blue yung mga nilalunch ko na mga title na natapos ko na. So, ngayon po, kulay green na siya. Ewan ko lang, sa 2025 ko, anong kulay na yung mga title. So, yan po. Ito po yun yung mga transfer ko na. Ito po yung isang. Ito po yung mga bagong labas. Tapos may mga na-transfer na rin po ako na title na nasa akin. Kasi po ang mga kliyente ko ay nasa abroad pa ulit. Nagsipagbalikan sa abroad. So, waiting na lang ako ng pagbalik po ulit nila para po ma-endorse ko. So, ito mga pinapakita ko po ngayon sa inyo. Ito po yung mga bagong na-transfer ko. Mapansin niyo po, di ba may nabenta po ako na 19 hectares. So, ito na po i-transferred na yan. Ito na po yung titulo nila. So, yan. Dalawa po yan. Then, meron din po ako na-process. Bali, 3 po ito. Kukunin ko na lang po sa BIR yung mga e-car nila. Itong isa na, i-release na. So, ipapasok ko na lang to sa BIR. Ayan. Ito na yung e-car nila. At the same time, ito na rin yung titulo ko. Nasa akin yung titulong to, kaya nervyos ako. Ayan. Kasi pinagkakatiwala na po sa akin ng mga kliyente ko, yung mga titulo na nabibili nila. Tapos, pag na-transfer ko na po, saka ko po ini-endorse sa kanila. So, ayan po. Ito po yung mga fruit yan. Para po at least update ko yung sa akin. Ayan. Tapos, sa susunod po, nag-vlog ako. Dito sa mga kliyente ko na naka-encounter na sa akin at sa aking lawyer, may sarili po talaga akong lawyer. Kasi po ay gusto ko po yung oras namin ay nakatutok lang po talaga sa inyo para po at least yung mga concern nyo ay masagot po tsaka po matulungan din po kayo ng ayos. Kasi syempre kayo po mga buyer ko ang aking pinoprotektahan. Dahil hindi naman po natin pinupulot yung pera. Pinaghihirapan po natin to kaya po kayo kumapunta rin po sa wala. Kaya hanggang sa abot po ng aking makakaya, tutulong po ako. Ayan. Maasahan niyo po yung salvation ng Team Jeya. So, yung mga nagpapabenta po ng property, huwag po kayo mag-alala. Promise, magbablog na po talaga ako. Ang dami pong nangungulit sa akin, napuntahan ko na daw po yung property nila. At doon naman po sa mga buyer ko na naghahanap lagi ng property sa akin, huwag kayong mag-alala, ma'am. Message lang po kayo sa akin, sir, ma'am. At i-update ko na po kayo once na mag-ere na ulit si Jeya. Kasi mag-double check po muna ako ng documents bago ko po ipabenta sa inyo, ipabili sa inyo. So, reminders ulit ha, mga bebe ko, sa mga aking beloved buyers. Huwag po tayong basta bibili. Maging masusi po tayo. Hindi ko mo po may hawak tayong pera at mura yan. At gusto natin yung property, igagrab na po natin. Hindi ko naman po kayo. Pero mas maingat po tayo. Mas maganda po na i-double check po muna natin yung papel, lalo na pagmanahan, o ulitin ko, lalo na po pagmanahan, bago po tayo magbitaw ng pera. Kasi po kami po, madali lang po sa amin mag-sales. Siyempre, bibilihin nyo lang naman yan eh. Eh, paano po pag hindi na matransfer? O problema na ng lahat, di ba po? May magagawa po ba yung mga agent na kapag nagka-troubleshoot na? Be aware po. Kasi, na-experience ko na po. Hindi po ako nang babash ng mga kasi may mga agent naman po talaga na maayos naman pong kausap at makikipag-cooperate. May mga nakatransact na rin po ako na 100% makikipag-cooperate. Eh, paano po kung matapat po kayo sa hindi? Na ang tulad yan sa mga tumatawag po sa akin na nagpapatulong. Yun po yung ating iwasan. Para hindi po sayang yung ating pinaghirapan. At
Nakikita niyo po sa susunod na ere ko yung mga minamanage kong farm. Ayan. Marami po akong minamanage na farm. At the same time, marami rin po akong dinidevelop. Siyempre, multi-services na ang Team Jaya. Nagmamanage po ako ng farm. Nagde-develop din po. Depende po sa gusto niyong ipagawa. At nag-fencing din po kami. So, yun po yung isa sa yun po yung mga nadagdag sa aking services. At, wag po kayo mag-alala. Once na maraming hawak na mura si Jaya, hindi ka na mapapamura. Kasi si Jaya natuto na. Sa dami ko pa naman experience, awang ko na lang. Kaya po, dun sa mga taong nakasupport sa akin lagi at alam na ito yung forte ko, ito yung gustong-gusto kong gawin. Maraming salamat, Ma'am Juby, Sir Calvin, Ma'am Socorro, Sir Darwin, Doc Doms, Doktora, Ma'am Edith, si Sir Ruben, si Ma'am Nix, sila si Sir Ruben na nagpapayos din sa akin ng papel, at sa iba ko pa pong mga buyer na nasa ibang bansa. Ayan, hindi ko na po halos maisa-isa, sobrang dami nyo na po talaga. Pero, yung nagmamark lang po talaga sa akin sa araw-araw na kahit nakabili na sila sa akin at nakapag-transact na po kami sa kanila, yung tiwala tsaka po yung pagmamahal nila sa akin, ramdam na ramdam ko. Kasi sila po yung gumabay sa akin para mas matuto po ako. Sila yung #1 supporters ko kung bakit si Jaya nandito pa rin sa mundo ng real estate. Kaya again, maraming salamat po. Lalo-lalo na sa Team Jaya, sa mga ka-team ko, kay Attorney Dorante, at sa aking Ma'am AM na laging nakasupport sa akin at talagang hindi hinahayaan na mapunta ako sa mali, laging sa tama. Ayan. Kaya kung maasahan yung serbisyo namin totoo, tsaka transparent po talaga kami sa inyo. Kaya ano pa hinihintay nyo? Abangan nyo po ulit ang pagbabalik ko. Salamat po!